Guys, may bagong dating tayong plants oh. What's up guys? Good morning and welcome back dito sa Entong's World Channel. So, we are here sa ating chicken garden and chinecheck natin isa-isa itong ating mga alagang Chabo Bantam. So guys, beautiful weather. Medyo makulimlim pero wala pa namang ulan. Ngayon, yung mga manok natin nandito sa ating show cage. And ito yung ating mga Chabo Bantam. So itong isa nating pair, ibinaba natin doon sa ulungan. So ayan, nag-aaway sila. Medyo matapang kasi itong cockerel. Ayan. So I don't know if ano ang color nito. So ito guys, black mottled cross pure white na Japanese hen, Japanese Bantam. So ito yung naging resulta niya. Bali yung tatay niya may Thai blood, tapos yung nanay niya is pure Japanese Chabo. And of course, yung ating black mottled, yung kanyang tatay. And yung ating Shamo chicken. Meron tayo dito yung bago nating mga plants. This is the mosquito plant, pero hindi ko alam kung ano talaga yung totoo niyang pangalan. And ito, hindi ko rin alam yung tawag sa kanya. So nagbili natin to dun sa highway. May mga nagtitinda doon ng mga plants. And guys, meron tayong mga gift from my uncle. So binigyan tayo ng bagong mga halaman na itatanim dito sa ating chicken garden. Hindi ko alam kung anong mga tawag dito, pero I think ano siya, ayan may flower na siya. Nakikita rin natin to sa ibang mga garden. And this one, I think meron na tayo dun sa harap ng bahay. And of course, meron tayo ditong, let's see, saan na siya? Hindi natin makita masyado yung iba. Natabunan dito sa plastic. Oh, meron tayo ditong Vietnam Rose. Ayan, ang dami. So itong Vietnam Rose, napakaganda rin itong bulaklak nito, just in case na maparami natin. Actually guys, meron tayo ditong nahingi last day na Vietnam Rose. So yung color niya is red. Ito yung kanyang pinaka flower oh. Ayan. Ito yung pinalit natin dito sa ating container kasi nga itong iba rito ay nanggaling doon sa tropa natin. And yung mga nakatanim dito before na petsa is kinain ng uod. So ayan yung pinalit natin dito sa ating mga container. Ayan, yung mga eggplant natin, napaka healthy naman nila, wala namang peste. So makikita ninyo yung mga dahon nila, very green pa naman. And titignan natin after 1 month kung may improvement pa rito. So yung magbabantay dito si airpot ko. And update sa ating mga frog grass, ayan, bali dumarami na sila guys. So napaka-effective talaga nung nilagay nating triple 14 fertilizer. So yun yung nilalagay ng mga merong mga tanim na frog grass sa ibang mga garden para mas mabilis silang dumami and mas maging berde yung kanilang dahon. And update guys dito sa ating mga tin-transplant na cuttings. So ito yung ating Epicia. Ayan, Epicia tsaka yung spider plant. So hindi naman na sila nalalanta. And ito yung kanilang pinaka-mother plant. So tignan natin no, after ilang months kung magsusurvive ba yung mga tin-transplant natin. So ganito yung itsura nung Epicia plant. Ayan, napakaganda niya. And yung spider plant. Bali guys, dito natin sila nilipat sa lilim na part ng ating chicken garden. Kasi itong Epicia plant daw, hindi nga niya gusto yung direct sunlight. So dito, at least na may liwanag lang siya, pero hindi siya direktang natatamaan ng sunlight. And guys, let us see yung ating mga pasisiw. So kanina nagbigay tayo ng gamot, antibiotic and antibacterial kasi nga napansin natin yung ibang sisiw dito nagkaroon ng parang medyo hindi maganda yung kanilang dumi. So ito, nagpalit na rin tayo ng kanilang inumin. Diyan natin nilagay yung antibiotic and antibacterial. So para maging healthy sila at makasurvive. So ayun yung mga itsura nila guys. Chinecheck natin isa-isa yung puwet kung sino yung dumumi ng ganung color. So medyo pula kasi parang may dugo. And di natin makita kasi nga malinis naman yung mga puwet nila. So para just to be sure, lahat sila binigyan natin ng Sulfar QR. So yan yung nabili natin doon sa poultry supply para mag-survive sila. And guys, dito rin sa mga black mottled natin na chicks, ayan, masisigla sila kasi meron yung kanilang nanay. So kapag may hen talaga, mas very healthy sila, mas masigla, unlike pag yung ilaw lang talaga and from incubator sila. So ayan yung ating mga chicks. So naglagay din tayo dyan ng Sulfar QR. So para prevention na rin, para hindi rin sila magkasakit.
Mga viewers natin dyan, abangan niyo yung update dito sa ating gagawing garden kasi nga unti-unti ini-improve natin ito. And ngayon may nagbigay nga sa atin ng mga cuttings ng halaman, ornamental plants. So yun yung itatanim natin for today. And kukuha tayo ng compost dun sa likod. Tapos yung rice hull na nakaimbak dyan sa gilid. And guys, meron tayo dito nakaimbak na rice hull. So hindi siya carbonized pero okay naman siyang ihalo sa mga potting mix natin. So ayan. Ihalo na lang din natin doon para mas maging healthy yung ating mga ita-transfer na cuttings. Bale itong mga to nahihingi lang naman natin kamag-anak natin na may mga palay na pinapakiskis. So libre lang to nating nakukuha. And guys, ayan dito sa likod ng bahay naman meron nang nag-aararo ng lupa. So yan yung sinasabi natin last time na magtatanim na sila dito ng mais. And just to be sure na hindi kakainin ng mga kambing natin, and pinatali na lang din natin yung mga kambing natin. So sinasanay sila dito sa pastulan. And guys, yung kambing natin na dumalagat binatilyo, nag-start na rin na na ipatali ni Airpat para mas safe daw yung mga tanim na mais kasi nakakahiya naman dito sa nagpapatanim. And guys, update dito sa mga gulay ni Airpat. Bale, everyday halos kumain na kami ng pechay kasi nga sobrang dami. And tignan niyo yung mga nasa pagitan ng tanim na silyo, ang lalaki na rin. Dito natin kinukuha yung ating compost. So dito iniimbak yung mga dumi ng ating mga alagang hayop, like yung kambing, manok, and kung ano-ano pang alagang hayop dyan, maliban lang sa dumi ng aso syempre. Tapos dito, mas maganda kasi kukuha tayo dito sa part na na-decompose na para hindi mainit sa halaman, so hindi siya mamamatay. Kasi kapag ito yung ginamit natin, malaki yung chance na mamamatay yung ating mga itatanim na halaman kasi sobrang init ng dumi ng alagang hayop. So dito tayo sa right side kukuha mamaya ng ating gagamiting potting mix. Check nyo itong nag-aararo. Ganyan sila mag-araro dito sa province. And kapag ganyang nag-aararo, maraming mga manok na nagsisilabasan. So makita ninyo yung mga manok dito. Sana sila? Ayan, mga manok, syempre tinutuka nila yung mga insekto dyan sa lupa kasi nga protein din yan sa katawan nila. Kumbaga kapag pinapakain mo sila lagi ng mais lang, naghahanap din sila ng mga insekto, ganyan, mga bulate. So dito marami kapag ganyang nag-aararo sila. And guys, ito yung ating mga alagang kambing. Itong isa pala hindi pa nakatali pero itong isa, itong bulog natin, yung binatilyo nakatali na kaya nag-iiyak siya dyan. Pero kapag papansinin niyo itong kambing na to, after 1 month, masasanay na rin yan. What's up guys? So nagbabalik ulit tayo. Balik kanina, ang ginawa natin ay nagtanim nga tayo ng mga cuttings na binigay sa atin. So ipapakita natin yung update ng mga ginawa natin dito sa ating chicken garden. And papakita ko rin yung mga bagong cuttings natin. So pasok tayo. So ayan, pagpasok natin dito, sa left side tayo, yung mga tanim natin before na pechay. So dito natin hinilera. Although itong pechay na to is gagamitin na lang natin for animal consumption kasi nga hindi maganda yung tubo niya rito dahil marami din ditong mga peste like yung uod na kumakain ng mga dahon niya. So ayan, pechay, meron tayo ditong duckweeds. So ito yung aquatic plants. Ayan, medyo marami-rami na nga siya. And next natin yung ating gumamela na nilagay natin sa ating recycled sack na ginawa nating paso. Ayan yung sako ng feeds. So next naman natin yung epicea na cuttings. So try natin kung makakapag-survive ba tayo ng ganito. And next natin yung bougainvillea na hiningi natin doon sa garden. Ayan, ito pwede raw gawing bonsai. And next natin yung mga eggplants natin na nakalagay pa rin doon sa mga sako. And dito sa left side natin yung mga extra natin na paso. So yan, nabili natin yan nung last day doon sa bayan. And ayan, dito sa mga hanging plants, syempre yung spider plant, epicea, so alternate yan. And dito sa ibaba, hindi natin alam ang tawag dito, so tatanungin pa natin. Bale ito guys pala yung nakuha natin dun sa tito ko na cuttings. Medyo marami-rami nga at napasobra, so hindi natin alam kung saan natin ilalagay mamaya yung iba. And dito sa katabi niya palang paso, ayan, nagpunla rin tayo dito ng botones, kung tawagin nila sa Tagalog, ogomprela tayo, ogompera. Hindi ko alam kung ano exact name, pero ganun yung tunog ng name niya. So ang pinaka flowers niyan is purple, may white, and meron ding pink. Ang tansya natin dito is sana mapabuhay natin siya after 2 months, and sana may tumubo na rin. Next natin yung mosquito plant. Yan, pinakita na rin natin yan kanina. Ito,
Hindi na natin alam yung tawag dyan, nakalimutan natin. And dito sa sa mga punla pa naman natin dito, yung mga sili, meron din tayo ditong mga Vietnam rose, dinagdag na rin natin diyan. And dito pa sa ibang mga container, Vietnam rose yung mga yan. So sa ngayon hindi pa maganda yung itsura nila, pero after 2 months makikita na natin yung pinaka-itsura ng mga Vietnam rose natin dito. Tapos next, ayan, puro Vietnam rose din dito. Ayan. So ito yun nga. Ganyan ang itsura ng bulaklak niya, pero mas maganda sana yan kung medyo makapal-kapal. Kasi sa kabilang lote, maganda yung Vietnam rose doon, talagang direct doon sa lupa. And mas maganda yung rooting system noon. Ito kasi sa paso lang muna natin tinanim. Pero kapag maparami na natin to dito sa ating chicken garden, siguro planuhin nating magtanim dito sa bandang harapan. Next natin, mga sili pa rin. Ayan, sili. Meron doon sa likod niya yung mga aquatic plants na nilulumot. So hindi pa tayo nakakabili ng isda na pwedeng kumain sa mga lumot niyan. Tsaka hindi pa natin natanong dun sa pinagbilan natin before. And yan, yung ating bougainvillea na native daw, yan binigay lang din sa atin ng nagbebenta ng halaman. Next natin is ito. Ayan, yung mga ano natin to, yung mga Vietnam rose na tinry nating itanim dito sa mga container na binutas-butasan natin. So kapag kumapal to, tingin ko naman gaganda yung itsura nito, guys. Ayan, oh. Ito yung next project natin, sana mapaganda natin. And guys, yan lang muna ang ating video for today. Sa mga susunod na videos natin, papakita natin yung mga updates dito sa ating chicken garden. Kasi ito talaga yung pinaka main project natin sa ngayon. Gusto natin siyang mapaganda, gusto natin ma-develop, and marami pa tayong idadagdag na halaman dito. So kita-kita tayo ulit next time, guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. Happy farming po sa inyong lahat, and ingat po kayo lagi. God bless. See you next time. Bye-bye.